Touring and adventure bike ba ang hanap mo pero madaling imaneho? At syempre, higit sa lahat, malakas ang dating at performance na abot kaya ang presyo? Baka ito na nga ang hinahanap mo mga idol, na bukod sa taglay na looks na pang branded ang datingan, performance na di ka mabibitin, ay sakto pa rin ito sa budget na pang daily use. Welcome to Hajo Motovlogs, and this is Skygo KPB 150, the touring and adventure scooter that you're waiting for. Let's go! Kargado ito ng 150cc engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke with 2 valves sa kanyang makina na gumagamit ng liquid cooled para naman sa kanyang cooling system. EFI na rin ito kaya matipid all day long kahit malayuan ang trip mo or kahit araw-araw na gamitan, na merong average sa kanyang mileage na 42 to 44 km per liter. Not bad para sa isang scooter na 150cc. Taglay ng KPB 150 ang abilidad ng Lifan 150 ng China, na pagdating sa performance ay pwedeng pang tracking o pang karera dahil sa itsura na mala aerodynamic ang forma. Sukat ng makina nito, ang bore ay nasa 57.3mm at ang stroke ay nasa 57.9mm na merong average compression ratio na 10.6:1. Pagdating naman sa performance, ito ay may maximum power na 9.0 horsepower at 8,500 RPM at peak of torque na 11.8 Nm at 5,500 RPM, na kayang tumakbo sa bilis na 110 to 125 km per hour para sa kanyang top speed. At ngayon, samahan nyo akong ikutan ang motor na ito para sa other information regarding features and specs na siguradong sakto sa panlasa nyo. Unahin natin sa kulay at disenyo na meron itong tricolor combination. Meron matte blue, black at gray na sakto at very sophisticated ang paint job nito. At sa appearance nito, ang pangmalakasang adventure scooter like Honda ADB, pero mas manipis nito. And honestly, mas gusto ko ang hulma nito na di gaanong exaggerated sa pakanto ng fairings. Sa front profile naman nito ay bubungad ang napakalaking manual adjustable windshield for reducing airflow na bumabanga sa rider dahilan ng hindi masyadong pagkapagod ng rider sa biyahe. Oblong style naman ang split LED na ginamit dito na merong daytime running light na ang lakas maka-cyclops. Mas maganda ito pag sa gabi mo ginamit, na mas safe at visible sa daan. Maganda din ang disenyo ng manipis at smoke dart lens ng signal lights nito na gumagamit ng LED, at flexible din ito para iwas bali kung matumba o di sa nasadyang mabangga. Dito sa side front head ay makikita natin na merong minimal sticker o decals na nakasulat ay LGCFI or Fuel Injection Technology. Telescopic fork naman ng suspension sa harap, meron disc brake with dual piston caliper for braking system. Ito naman ay merong mags na spoke na yari sa AI alloy na coated ng matte black finish, at ito ay may sukat na gulong na 100/80-14. Ito naman ang kanyang footrest and foot extension for better and relaxed comfort riding experience para sa iwas ngalay sa biyahe. Napakaganda at malapad ang ginawa dito sa kanyang pillion footrest na pag naka-flip in ay mistulang pairings, at pag naka-flip out naman ay apakan ng angkas na walang ambag sa panggas. Makikita naman ninyo ang airbags at crankcase na meron tatak na NBD Skygo. At ito ay wala ng kickstarter like Honda ADB 160 dahil marahil naka full wave na din ito or meron siyang ACG o alternating current generator kung di ako nagkakamali. Gumagamit naman ng monoshock absorber sa likuran na napakalinis nitong tignan, at disc brake na din ang kanyang braking system sa likuran na merong 120/70-14 na sukat ng gulong. Maganda ang tie hugger nito na iwas talsik putik sa makina at sa likuran mo na di ka mapapakyu pag tag-ulan na. Separate design naman ang taillight nito na napakalapad, at LED din ang gamit nito sa kanyang ilaw na merong flexible smoke dart lens na signal lights na manipis, at LED din ang ginamit. At sa ayaw naman na mahaba ang tapaludo sa kabitan ng plate number ay ito ang bagay sa inyo. Malinis tignan at very sporty ang looks nito. Isa sa mga impressive look dito ay ang cover muffler na very aggressive all black design, at ang muffler itself na very sporty din. At ito naman ang kanyang radiator para sa cooling system na gumagamit ng coolant para sa pagpapalamig ng makina. Makyat naman tayo dito sa bandang itaas at unahin natin sa kanyang manubela na naked handlebar at coated ng black finish, at dagdag din ng clamp nito sa gitna. Sa kanyang switches and button naman, sa kaliwa merong pass switch, high and low beam, hazard, turn lights at horn. Sa kanan naman ay merong idling stop system button, headlight switch, at electric starter. Kanang bahagi naman din ay makikita ang throttle control with brake lever sa unahan, at sa kaliwa ay merong hand grip with brake lever naman sa likuran na merong very soft and tighter hand grip material.
Ang console panel naman ito ay malapad at fully digital screen na ang ginamit na complete details and information na dapat mong malaman magmula speedometer, odometer, gas gauge, clock at iba pa. Sa pag-start up naman ng engine, ito ay gumagamit ng shutter lock key ignition key na meron takip mismo ang susian para iwas at mas safe ito sa mga magnanakaw. Meron na din itong utility packet with cover. Ang isa ay merong malalim na sukat, kasya ang cellphone mo na pwede ka ring mag-charge dahil meron itong not one but two charging port area. Ang isa ay built-in USB at ang isa naman ay merong 12 volts power socket outlet. Ang isang packet naman ay malalim din na may cover. Pwede din taguan ng mga easy access mo like basahan, coins at iba pa. At ito naman ang kanyang gas tank na nasa harapan ng yag balls area na very convenient gamitin dahil di ka natatayo para lang magpagas. At ito ay may kapasidad na 11 liters. Sa upuan naman mga idol ay very huge at napakalapad nito. At ang foam na ginamit dito ay sakto ang lambot at tigas, bagay sa may mga kalakihan na mga wet packs. Ang underseat compartment naman ito ay medyo malaki na tansya ko ay nasa 18 liters capacity. Kasya ang half face dito pero not so sure ang full face helmet. Pero ang maliwanag ay mas marami kang mailalagay dito na kahit papano. Pagdating naman sa kanyang body dimension, meron tong 1925mm na haba, lapad 770mm at ang taas ay nasa 1280mm. Pasok pa rin ito sa mga heavy traffic, lalo na sa mga city driving. Ang seat height naman nito ay nasa 765mm, pasok din sa mga merong average height lamang na Pinoy like me. Nasa 5'4" pataas. At sa handle and riding position ay comfort pa rin at relax kahit may kaliitang ka ng katawan dahil ito ay may timbang lamang na 143 kg. Pagdating naman sa presyo, ang Skygo KPB 150 via Iba Zambales branch, ito ay may halaga para sa spot cash na 104,500 pesos. Kung sa hulugan or installment naman nito ay meron siyang down payment na 9,999 pesos. At sa monthly installment naman nito na for 3 years contract ay merong monthly payment na 5,123 pesos with rebate as 300. Pag maaga ka or on due date ka magbayad. At yan ang Skygo KPB 150 na sulit sa abilidad at kakayahan. Para sa akin ay kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga leading brand dito sa Pilipinas, ang Skygo. Na bukod sa disenyo ng mga motor nila, performance ay mas marami kang pagpipilian na klase ng motor depende sa trip at pangangailangan mo. Ang tanong na lang dyan mga idol, sulit ba ang presyo ng KPB 150 ayon sa specs and features nito para sa'yo? Oo o hindi? Bakit naman? I-comment mo naman yan para mapag-usapan na. At para tapusin ang video na to, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ito po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.